Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Dito tayo sa Villa Flor do Bohol. Sa video ito guys, magkinig tayo ng salita ng Diyos na ihatid sa atin. Pastor Andre Kalipusan tungkol sa magmahalan kayo ng taimtim na mababasa sa unang Pedro 4:8. So yun guys, bilang mga Kristiyano guys, dapat magpahalan tayo ng taimtim guys. Dahil mahal din tayo ng ating Panginoong Diyos. Yun guys, para sa buong mensahe na yan, panoorin nyo ito. Hallelujah. Ako din, magpapasalamat dahil sobra-sobra siksik-liglig ang mga opportunity na binibigay na Lord, lalong-lalo na sa mga oportunidad na makapag-serve at sa mga gawain parating para lalong lalago ang bawat isa. Amen? Lalago tayong lahat. Amen? Walang makapagpigil sa Panginoon sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen? Sige, magsitayuan po tayong lahat. Atin pong basahin ang ating isang buwan na tema na galing sa Isaiah 43 verse 19. Hallelujah, praise be to God. Tayo pong lahat. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng desyerto at magkaroon ng ilog sa lugar nito. Tayo po'y panalangin. Maraming salamat po, Diyos. Sa pagkakataon na tayo po'y magkakaisa. Hindi lang basta-basta pagkakaisa na magsamba po sa iyong banal na presensya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at sa iyong pagbuhos sa buong buhay upang kami po'y magkaroon ng buhay, magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng kaligtasan habang buhay. Amin po pinapasalamatan ng oras na ito na kami po'y bumabalik sa iyong banal presensya. Sa kung anuman ang hindi karapat-dapat sa sarili ng Panginoon, kami po'y nanghihingi ng tawad at kami po'y nalimbalik sa iyong banal presensya at kami po'y nanghihingi ng kagalakan ng mula sa iyo na amin pong dadalhin sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Amen. So, ang ating talakayin ngayong umagang ito is about magmahalan kayo ng taimtim. No? Sa English pa, love one another deeply. So, basahin natin ang unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 8. Sa Tagalog, nagsabi dyan, higit sa lahat, magmahalan kayo ng taimtim sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka ng kasalanan dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Bakit maraming simbahan ang may aral pero kulang sa pag-ibig? Amen. Bakit maraming ministry pero maraming tampuhan? Ang tunay na sukatan ng pagiging mature na Kristiyano po ay hindi sa dami ng alam, kundi sa lalim ng pag-ibig. Kaya sabihin mo sa sarili mo, ang pag-ibig na malalim galing kay Jesucristo. Ang pag-ibig na malalim ay Amen. Sabi nga na Juan 13:35, sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, ano bang pinupunta niyo dito? Salita ng Diyos o yung pag-ibig ng Diyos na kung saan kahit ayaw mong tuwingnan yung katabi mo, tingnan mo na. Patawarin mo na. Bigyan mo na. Amen? Hanggang kailan po ba tayo magiging matigas ang puso? Kaya, kung titingnan natin, bakit ito ang ginamit natin sa unang Pedro 4:8, kung paano yung, ano bang konteksto nito, no? Una,
Sino ba ang sumulat ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 8? Siyempre, wala nang iba kundi si Apostol Pedro, no? Isa sa 12 apostol na kung saan pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Maliban sa pinagkatiwalaan siya ng ating Panginoon, saksi po siya sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Lalong-lalo na sa mga paghihirap po ng ating Panginoong Hesukristo. At kanino ba ito sinusulat ni Apostol Pedro? Ito po ay sinusulat ni Apostol Pedro para sa mga Kristiyanong nagkakalat. Kasama na tayo doon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka kasing pakalat-kalat. Nakakalat na nakaka-experience ng pag-uusig. No? Persecution, pagmumutya, kantsaw ba? Kahirapan, pressure, at tensyon sa loob ng komunidad. Kaya kagabi nung nag-ID101 kami, no? Medyo marami na talaga ang mga pagkikilos ngayon sa mga komunidad. At nakakatawa at nakakalungkot. At nakakatuwa din. Nakakatuwa dahil yun talaga yung dream natin, no, na ipalaganap ang salita ng Panginoon. Amen? Na bigyang halaga ang Panginoon. Pero awan ko ba kung para sa Panginoon ba yung mga ginagawa. Parang ang ginagawa ay parang pangungutya sa atin. Pag-uusig sa atin. Praise the Lord. Amen? Dahil sa salitang ito, hindi lang yung mga tao noon ang pinapalalahanan ng ating Apostol Pedro, kundi pati na rin tayo. Amen? Kaya mga kapatid, kung ano ba yung mga nararanasan natin ngayon, sabihin natin, praise be to God. Hallelujah, praise be to God. Dahil ito ay nagbibigay ng talagang manifestations ng lahat ng salita ng banal na salita ay talagang nagiging sa katuparan dahil ang Diyos talaga ay buhay sa bawat isa. Amen. Amen? Kaya we are so blessed for this morning. Dahil kahit man masakit, kahit man hindi minsan natin naintindihan, pero yan po yung nakasulat na bago pa pang lahat nangyayari. Praise be to God. So sa kabanatang ito, pinapaalala ni Pedro na ang panahon ay maikli. Malapit sa paghatol, kaya ang dapat manaig ay ano? Pag-ibig. Yung pag-ibig na galing kay Kristo. Dahil ayon sa 1 Pedro 4:7, sabi diyan, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid ko, kapit na kayo sa kanyang mga sinturon at lagi niyong iisipin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Yan po ang tatlong ating alalahanin. At bakit naisulat niya ni Apostol Pedro? Dahil unang-una, ayaw niyang hindi talaga natin malalaman at hindi niya tayo maabot. Itong lahat ng pangyayari ito, lahat ng pagtitipong ito, amen? Ay dahil lamang sa pag-ibig ng ating Diyos. Kung mahal mo man masawa mo, mahal mo man yung mga anak mo, mahal mo man yung trabaho mo, mahal mo man kung anong meron ka, dapat mas mahalin mo pa ang kapwa, yung pagmamahal ng galing sa ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. So kung balikan natin
natin ang bawat parte ng ating binabasa ng 1 Pedro 4:8, sabi niyan, higit sa lahat. Amen? Amen po ba? Ibig sabihin po dyan, ang pag-ibig ay priority. Ang pag-ibig ay prioridad. Kaya tingnan mo yung kapatid mo, parang nakasimangon. Pag-ibig ba yan? Pakita nyo ang mukhang may pag-ibig. Yung hindi tawang plastic. Katulad ng nanonood dyan, ha? Amen. At saka yung nag-operate ng kamerang yan. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Praise God. Kasi po, pag sabihin natin, higit sa lahat, hallelujah, pinakamahalaga. Tama po ba? Hindi po yan optional. Sabihin mo, mahal ko siya kasi pinautang ako, mahal ko siya dahil friend ko, mahal ko siya dahil kamag-anak ko. Hindi po. Mahal mo siya dahil prioridad talaga ang pagmamahal. Amen. In short, kung magmamahal tayo ng lubusan, there is no such explanations na bakit ka nagmamahal. Amen? Yung pagmamahal na hindi mo alam dahil yung nagmamahal gamit sa buhay mo ay ang Panginoong Hesus. At yan ang kailangan natin sa panahong ito. Dahil kung makikita natin, kahit anong talino at anong yaman ng mga bansa ngayon kung saan tayo'y nakahangad, pero nakikita natin kung gaano din sila katapang kung sila po'y nagiging makupagkatya sa bawat bansa. Kaya sa ngayon, makikita mo, ramdam natin ang galit ng bawat isa. Ramdam natin yung mga pag-take advantage ng iba. Amen? Amen. At ramdam din natin yung galit ng Diyos dahil dyan. Kaya, kahit papano, kahit anong nangyayari sa labas, masasabi pa rin natin, blessed po tayo. Amen? Dahil alam ko, kahit ano yung mga pinagdaanan natin, yung pagmamahal ng Panginoon ay buhay sa bawat isa. At dahil dyan, amen, tayo'y nagbibigay ng malaking liwanag sa ating bayan. Kaya nga, kahit may mga banta ng bagyo, baha, amen, isang panalangin lang natin, tayo po'y dininig ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Amen? Sinabi pa ni si Apostol Pedro, higit sa lahat, magaling kayo sa kanta. Higit sa lahat, maraming programa. Pero ang gusto ng Apostol Pedro, higit sa lahat, pag-ibig. Amen. Praise be to God sa ating mga leaders. From the youth, sa mga kids, sa lahat ng mga fivefolds ministry. Amen? Dahil sa iyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal sa ating Panginoon, ay ito'y nagbunga para sa ating mga ministry. Kaya huwag po kayong sumuko, mga kapatid. Huwag po kayong ayaw mo luya-luya, ayaw mo surrender. Amen? Amen. Dahil ang pag-ibig, pag may mga problema, may mga challenges, mas kakailanganin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi pa nga niya ng Colossus 3, sabi ng Apostol Pablo sa versikulo 14, ay lahat. At higit sa lahat ng ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Bakit niya nasabi niyo? Dahil sa sobra ng paglalait, sa sobra ng problema ng ministry na iwan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig lamang ang siyang dahilan upang tayo makausad.
upang tayo'y maka-experience at lalago ng dami ng mga tagumpay sa bawat isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat sa maliit na tagumpay mo, kapatid. Salamat. Dahil sa pag-ibig ng ating buhay ng Panginoon. Palakpakan natin ulit ang ating buhay ng Diyos. Amen? Parang bahay lang yan, mga kapatid. Amen? Pwede kang may magandang pintura, tiles, dekorasyon. Amen? Pero kung sira ang pundasyon, babagsak din. At ang pinaka-importanting pundisyon sa buhay o sa bahay na buhay natin ay walang iba. Pag-ibig. Amen. Ganon din sa simbahan. Amen? Kahit marami tayong pa-events, pakain, ano pa, pero sa lahat ng gumagawa, hindi talaga nanggagaling sa puso. Amen? Babagsak at magkaroon talaga ng pagkawatak-watak. Kaya kung may naramdaman kayo may pagkawatak-watak, hallelujah, ibalik ang pag-ibig. Amen. Ipakita ang pagmamahalan. Ipadama ang pagmamahalan. Yan po ang kagalakan ng ating Panginoon habang nakaupo sa tabi ng ating Ama. Laging, amen? Sabi diyan sa mga applications, meron mga applications? Mga tanong sa sarili, ano ang mas inuuna ko sa simbahan? Hallelujah! Ano? Posisyon ba o pag-ibig? Amen? Kaya pag posisyon, mga kapatid, minsan nasasabi nyo, bakit siya ang inuuna? Mas magaling pa ako dyan. Bakit siya mas nauna pa ako dyan? Ang dami ko nang nagawa dito. Bakit ganun? Mga kapatid, kahit sino ang maitaas, sino ang bigyan ng responsibilidad, kung ikaw ay may pag-ibig, masaya ka sa bawat isa. Amen. Ano ang inuuna mo? Ministry o pagmamalasakit? Amen? Amen. Minsan, para tayong robot, ano na oras? Pero pag may malasakit ka, kahit anong pagod mo, mas maaga ka pa sa lahat ng kailanganin na gawin. Amen. Palakpakan mo sarili mo kahit kayo. Amen? Tama ako o mapayapa kami. Meron ba dyan? Meron ba tayo dyan? Sabi lagi, tama ako, pastor! Or kahit sinong tama, basta tayo po'y mapayapa. Amen. Amen. Yan po ang mga bunga ng pag-ibig na itinuturo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya unahin ang pakikipagsundo kaysa pakikipagtalo. Unahin ang unity kaysa ego. Amen. Ego ang ego. Parang kumalapit sa katabi. Hey! Amen? Pangalawa, doon sa unong Kapitulo 4, versikulo 8 ni Apostol Pedro, sabi diyan, magmahalan kayo ng taimtim. Amen. Ang pag-ibig ay malalim at may sakripisyo. Praise be to God. Ibig sabihin yan, taimtim, deeply rooted. Talagang kahit anong gawin, amen? Kaya kagaya ng katabi mo, praise the Lord. Sabihin mo, salamat sa katibayan mo. Salamat. Talagang may pag-ibig sa Lord sa iyo. Earnestly, ano pa? It means stretch love that persists, love that continues, kahit mahirap. Bakit ko naman mahalin yan, pastor? Hindi naman tayo magkamag-anak. Lagi pa nga yan nangatya tapos mahalin ko. Praise the Lord dahil ikaw ang ginaganyan at hindi yung ikaw ang nag-aabuso. Amen. Amen? Ang ibig pang sabihin dyan is hindi lang pag-ibig kapag madali. Amen? Hindi lang pag-ibig kapag pareho kayo ng ugali.
ang pag-ibig ay walang pinipili. Amen. Pakinggan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Kapitulo 13, versikulo 4-7. In short, ang sabi doon, ang pag-ibig ay mapagtiis. Hindi nag-iisip ng masama. Lahat ay tinitiis. Amen. Kaya mga parents, tiisin yung mga anak nyo. Kasi galing naman sa dugo nyo yan eh. Amen? Kaya kung nagagalit kayo sa anak nyo, bakit ka ganyan-ganyan, bakit mo hindi pagalitin yung sarili mo? Tumingin ka sa salamin, pagalitan mo ang sarili mo, huwag yung anak mo. Dahil yan po ay resulta ng iyong pagkatao. Kaya kung totoong mahal mo sarili mo, dapat mahalin mo yung bunga mo. Dahil ang pag-ibig ay talagang consistent at persistent. Taimtim na eh. Kaya kung ang itsura ng taimtim na pag-ibig sa simbahan kapag may bagong believer, dapat hindi mo hinuhusgahan. Amen? Dapat tinutulungan mo. Kapag may kapatid na mahina, amen? Hindi mo pinapahiya. Dinadala natin. Amen? Kapag may kapatid na nagkamali, hallelujah, hindi mo kinakalat. Pinapanalangin natin. Yan po ang mga may characteristics na may totoong pag-ibig. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 6:2, magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Tama po ba? Tama po ba? Or sa atin, pasa mo yung pasanin eh. Pinapasa niyo yung pasanin eh. Sabi sa Bible, magdalahan kayo ng pasanin. Hindi yung, si ano pastor eh. Si ano pastor? Pinapasa yung pasanin. Sabi ni Apostol Pablo, magdalahan kayo ng pasanin. So, anong ibig sabihin nun? May utang ka ba? Bayaran natin. Kaya? Pwede ba iba na po usapan? Huwag lang yan. May assignment ka ba? Tulungan kita. May gumagawa ba ng ganyan? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, hindi nag-build up yung relationship dahil kung may pangangailangan ng isa, time out muna, hindi muna tayo close. Pero pag puno, saan tayo pupunta? Amen? Pero sabi ulit ni Apostol Pablo, magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Kaya dapat ang lifestyle natin, sister, brother, kumusta ka? Meron ka ba? Meron po. Sige, diyan ka muna. Meron ka pala eh. Amen? Sister, brother, meron ka ba? Wala nga po. Sige, magtulungan po tayo. Meron pa ba tayong simbahan ganyan? Dito lang yan sa DFC. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya pwede ba huwag na kayong magkasimangot dyan para mahawa ako dito eh. Doon na kayo magsimangot sa mga bahay na, huwag kayong manghawa. Amen. Hallelujah. At ang sabi pa dyan sa application, ito ang itsura ng taimtim na pag-ibig sa simbahan. Kita yung lahat? Again, kapag may bagong believer, hindi mo hinuhusgahan, tinutulungan mo. Kaya siguro wala ng bagong believer pupunta dito. Natatakot husgahan eh. Bakit kayo nandito? Mga utang na naman siguro. Siguro nagkasala na nagtakaw siguro yun doon. Amen? Huwag ganyan ha, bad yan. Sabi niya Apostol Pablo, Pedro, isa pa, kapag may kapatid na mahina,
hindi mo pinapahiya. Dapat dinadala mo. Amen? At last, kapag may kapatid na nagkamali, hindi mo ikinakala. Walang marites po dito. Amen? Pinapanalangin. Kaya nga, marami tayong mababasa sa ating mga prayer requests dahil instead na pinag-usapan, ipinagdasal ng ating kapatid. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Amen. At sa huli, sabi ni Apostol Pedro, ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay magpapatawad at mapagpagaling. Tama o tama? Amen. Tama ba o tama? Tama. Ibig sabihin po niyan, tinatago ang kasalanan na dapat ituwid, kinukunsi ang mali, kundi ang ibig sabihin, hindi ka scorekeeper. Amen? Hindi ka naghahanap ng butas, hindi ka nagpapalaki ng isyo, hindi ka nagtatago ng sama ng loob. Ang pag-ibig, amen, ay may kakayahan magpatawad, magpanumbalik, magpagaling ng relasyon. Yan po ikaw, kapatid. At kung hindi pa man yan, yan ang hamon sa ating lahat, mga kapatid ko. Sabi pa dyan sa Kawikaan 10:12, tayong lahat, basahin natin. Ang pagkapuot ay nagpapasimula ng alitan. Ngunit ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng kasalanan. Amen? Ganyan po mga kapatid. Namnamin niyo mo ang mga salitang ito. Ayoko nang mag-expound pa dahil it's very clear right now. At isa lang ang gusto ng Panginoon na maintindihan niyo. Yan lang po kung anong nakasulat at ano ang binabasa natin. Namnamin niyo, isabuhay niyo, at dalhin natin to sa bawat isa sa loob man at sa labas sa simbahang ito. Parang ano lang yan eh. Parang sugat. Amen? Amen. Kapag pinabayaan mo yung sugat, ano mangyari? Lalala at magka-infection. Tama, Nay? Hindi yan pwedeng panalangin, Nay. Dalhin mo yan sa dentista. Amen. Hindi po, huwag mong idamay si Lord yan. Ang ngipin, dalhin mo sa dentista. Amen? Mga problemang espiritual, talagang ihangad natin kay Lord. Pero mag may sakit kay sa puso, pupunta kayo sa boyfriend at girlfriend ninyo. Naintindihan? Naintindihan po ba? Kasi sa katuwagan ng tao, lagi na lang si Lord sinisisi. Sa kakulipot ng tao, ayaw pumunta dahil gastos na naman. Amen? Kaya nga may prinsipyo yung sinesend ko sa inyo eh. Meron tayong gagawin. Meron gagawin ang mga nasa paligid natin. Meron gagawin ang Diyos. Kaya dapat gamitin natin yung karunungan. Kanino ba tayo pupunta sa sitwasyon ito? Amen? Kaya sa ngayon, yung pag-ibig na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin, yung sinasabi ng pagkapuot ay nagsisimula sa alitan, ngunit ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng kasalanan. In short, kahit anong excuses, kahit anong mga rason mo, mga kapatid, wala talagang magpapatalo. Amen? Maghahanap at maghahanap. Kaya nga, hindi tayo nakikisama sa mga argumento at debate. Kasi yun mo naman, hindi naman talaga sila nakikinig kung anong tama eh. Kahit anong tama mo, hahanap at hahanap sila na pwedeng anong mali mo. Pero sa pag-ibig, kahit ka nagkamali, dahil mahal ka, hindi na kailangan yung kamalian. Amen. Ang importante, nagmamahalan tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang dahilan bakit nagpapako si Kristo. Dahil wala pong tama sa ating lahat. At siya lamang, kung isabuhay natin, magkaroon tayo ng totoong pagkakatama sa ating bawat buhay.
At dahil dyan talaga sa totoong pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Amen? Imagine nyo, mga kapatid, kung walang pag-ibig, lahat ng sugat magiging infection at nagiging division. Kaya kung tayo ililingon at una titingnan natin ang sarili, kung may problema talaga, unahin natin talaga pag-remind. Nakapag-share ba ako ng love? Nakapagtanggap ba ako ng love? Kasi kung minsan, puro na lang salita, puro na lang wise, at wala talagang yung galing sa puso, then mga kapatid, we have to return back to the Word of God. Amen? Kaya nga, kung tingnan natin paano natin ito i-apply, sabi nga niyan, itigil ang chismis at paninira. Itigil ang silent treatment. Naintindihan niyo ba yan? Uy. Amen. Uy. Amen. Ikaw yun. Yung bang, pagdating sa ulit, sus, nabihan ito. Ano po ba? Amen. Ang pag-ibig na sinasabi ng Panginoon, kung ano yung talagang condolences natin, yung comfort natin na sinasabi sa God, yun talaga ang totoo sa buhay. Kaya nga, paano yan, Pastor? Kaya mga kapatid ko, simulan nyo sa sarili nyo. Simulan nyo sa pamilya nyo. Amen? Kasi parang imposible ata tayo makipag-condole, makipag-comfort sa bawat isa. Ang gulo ng pamamahay natin. Ang gulo ng buhay mo. Amen? Kaya sabi ni Lord, ako nga, Diyos nagpakatao, pero naging tao ako. Totoo naman, di ba? Yung pakatao ni Kristo, talagang totoo yun. Pero talagang, He cling to the Father. He asked the power of the Holy Spirit. And He always gave His love to one another. Ganyan na po ang dapat gagawin ng bawat isa. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Efeso 4, versikulo 32, magpakabait kayo. Amen? Magpatawaran kayo. Kasi iyan po ang bunga ng pag-ibig. When you define love, it's easy. Pero yung impact at ang ano yung gagawin nyo, nandun yung hamon. Amen? Amen. Kaya I believe na sa amagang ito, sa linggong ito, hallelujah, praise be to God, ang pag-ibig ng Diyos, dalisan na pag-ibig, walang kupas, walang katapusan na pag-ibig, ay siyang bubungan sa atin. Amen? Yung kahit na medyo pangit-pangit tayo, pero gumaganda tayo dahil sa pag-ibig. Amen? Tingnan mo nga, katabi mo, maganda pa, may iba nga, ang ganda-ganda dahil walang pag-ibig, parang, ano ba yan? Sayang naman yung mukhang yan, no? Maganda sana, pero awan ko lang. Ano kaya espiritu na sa loob niya, no? Wapo sana, pero hindi mo maintindihan. May iba naman piling maganda. Mati pa si sinabi, talaga, yung pinakamaganda sa lahat. Amen. Amen. Ina praise the Lord. Ina I love you, Lord. Ina I love you, Lord. Amen. Palagpakan natin si Lord. Amen. Gusto niyo bang lahat maging sinumit tayo? Pwede ba? Ano na lang para madaling magmamahalan? Di ba? Normal na kayo. Sama naman ang ugali nila. Pero sila may ganyan. Wala. Innocent. Makasala man pero alam hindi mananakit. Amen? Sana sila may declare na natin tayo. Amen? Yeah. Hallelujah. Praise be to God. Kaya mga kapatid, take advantage of what God has given unto you. Make the most of it. Para kayong empty na bottles. Pero mas lalo kayong gaganda, mas lalo kayong maging tagumpay kung ang pag-ibig ng Diyos ay ating isabuhay. Amen? Hallelujah? Amen. Kaya ang konklusyon po natin, sabi dyan, ang simbahan
ay hindi nasusukat sa ganda ng building, dami ng miyembro, lakas ng boses sa worship. Ang simbahan ay nasusukat sa lalim ng pag-ibig, tibay ng pagkakaisa, at ang bilis pagpapatawad. Ano bang example natin ng bilis na pagpatawad? Meron bang nag-experience dito? Wala bang nag-testimony? Yung magtawagan mo ba? Sister, alam kong nagkamali, gusto mong tumawag, pero okay na, pinapatawad na kita. Di ba? Pero sabi ko nga, let us try this first in our family. Kaya kung hindi tayo madalas nakapag-smile, pwede na siguro mag-smile as a sign of forgiveness, as a sign of humility, as a sign of nangingi tayo ng tawad. Anything that we can express love, do it for the glory of God. Amen? Sabi nga dyan, ang simbahan ay nasusukat sa lalim ng pag-ibig, tibay ng pagkakaisa. Amen. At ramdam na ramdam ko dito sa church na to. At sabihin mo sa sarili mo, salamat Panginoon sa pag-ibig nito. Hallelujah. Sabi pa nga niya ni unang Juan verse 4, chapter 4 verse 20, tayong lahat. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos, ngunit kinapuputan ang kaniyang kapatid, siya'y sino man. Hallelujah! Praise the Lord. Wala yan dito. Lahat tayo'y nagpapagtawanan. Amen? Kaya ang hamon, maging mabungang miyembro ng simbahan. Again, maging mabungang miyembro ng simbahan. Kaya pala, minsan, magtatanong tayo sa sarili, bakit hindi tayo dumadami? Bakit hindi tayo nagbunga? Kasi ang pag-ibig ni Lord ay iniiwan natin sa bahay. O minsan, ang pag-ibig ni Lord, iniiwan natin sa church. Dapat, ang pag-ibig ni Lord, araw at gabi, bitbit natin, ilagay sa puso at isipan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Dahil alam niyo po mga kapatid, ang strongholds po ang isa sa pinakakalaban ng bawat isa. Ano po yung strongholds? Yung nandito po. Amen? Kasi po yung freedom, madali lang po yun. Lord, pag in the name of Jesus, umalis ka, cast out, bilis ka. Wala agad yun. Pero pag maya-maya, nag-iisip ka na, doon yung strongholds. Kaya, pananatilihin ninyo yung pakikipag-usap sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya doon sa mga patuloy, consistent, honest sa inyong devotion, hallelujah, kahit sabihin ng asawa nyo, or kapatid nyo, or kapitbahay nyo, ang sama ng ugali, kahit nagbabasa, alam nyo, kayo imagine kung hindi ka pa nagbabasa, super siguro kung sama ng ugali. Okay? Hindi sumama yung ugali mo dahil nagbabasa ka, kundi nababawasan. Okay? Kasi ang stronghold po, hindi yan instant. It's a process po. Di ba minsan sabihin mo, sus, kung hindi lang talaga ako malapit kay Lord. See? Dahil ika'y nakikinig araw-araw. And time will come when the love of God really dwell in your hearts. No more stronghold. Talagang ang proseso ng pag-ibig ng Diyos ay talagang inaapakan. At ikaw na po yung tunay na transform at tunay na born again. Palagpakan natin ang buhay ng Diyos. Kaya yung tatlong hamon, ano po yun? Una, sige, basahin natin. Tayo lahat, maging tagapagpalaganap ng pag-ibig, hindi alitan. Amen? Yung bang marinig ko, asan ba si
May, nandun. Ay, ibig sabihin, nagbibigay ng advice, nagbibigay ng counseling, nagbibigay ng mediations, at lalong-lalo na, nagsishare ng Word of God. Dahil si Word of God, yan yung heart of the Lord. And the heart of the Lord, filled with love. Amen? Kaya kahit saan po tayo maramdaman nila, bakit? Ito na naman si pastor, nagagalit pa naman yan. Ang pag-ibig ba yung nagagalit? Hindi. Nagagalit. Kung kayo po ay hindi matuwid. Yan po ang pag-ibig. Honest ang pag-ibig. Hindi naman pwedeng, pero hindi ka nagagalit na judgmental. Ibig sabihin, ayaw mo ipagpatuloy ng isang taong gumagawa. At para maintindihan niya, dapat i-express mo sa tao. Hindi naman pwede, huwag ka magnakaw. Di ba? Huwag ka magnakaw. Ba't yan? Pag ikay magnakaw, huliin ka ng pulis. Alin ang tama doon? Pag-ibig niya. May kasamang emosyon. Pero yung mga ginawang mabuti, siyempre yung appreciations ng pag-ibig mo, talaga namang mahinahon at talagang may feelings mo. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 12:8, tayong lahat, kung maaari hanggang nakasalalay sa inyo, mamuhay kayo mapayapa. Yan po ang resulta ng isang mapagmahal na Kristiyano. At tayo pong lahat yun. Pangalawa, maging tagapagpatawad, hindi tagang-imbak ng sama ng loob. Amen? Amen! Alam niyo po, kahit saan tayo, madaling ma-offend at makaka-offend. Pero ang sabi po, sa ating Panginoong Isus, sa Mateo 6:14, tayong lahat, kung pinatatawad ninyo ang mga tao, yan ay tagubilin ng ating Panginoon. Huwag mo na maraming kaalaman or mga experiences. Ang gusto ni Lord, una, magpapatawad. Dapat pala gawin natin itong requirements doon sa magpipreach, no? Kung magpipreach ka, dapat magpapatawad ka muna. Para pag tayo dito, talagang flow ng Holy Spirit ay buong-buo. Amen? At ang last, at not the least, tayong lahat magiging servant, hindi spectator. John 13 verse 14 to 15. Tayong lahat, dapat kayong maghugas ng paa ng isa't isa. Kaya church, hallelujah, praise be to God. I hope this challenge will continue to transform us to really crush out all the strongholds that continues to interrupt, amen, your relationship with God. Yan po, pag sabihin mo, parang wala namang impact sa akin yung preaching ni Pastor, hindi po yan problema sa preaching ni Pastor. Yung stronghold po na talagang ini-entertain nyo sa bawat buhay mo. Kasi ayoko naman gawin ang pulpito ng parang circus. Na parang sabihin, ay, nakakapot naman magsimba dahil seryoso yung hindi po kami tumatayo dito para magbigay aliw sa bawat isa. Tayong lahat, hindi lang naman ako dahil kayo ay tumatayo na. Ang trabaho ng isang preacher is to proclaim the truth and the gospel so that the people will be set free from this world. Amen? Yun guys, ito pa rin tayo sa Villa Flor Bohol. Inyo napanood at napakinggan si Pastor Andre Kalipusan sa mensahe niyang magmahalan kayo ng taimtim. So yun guys, kung gusto niyo yung video na ito at na-inspire kayo guys, please subscribe, like, click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Kung nanonood kayo sa Facebook guys, paki-follow naman ang ating Facebook page. Bye!